Nagbukas ang pinto ng showbiz nang na-discover ako sa Mr. and Miss Chinatown noong 2014. Huwag mo nang itago yan. At mula noon, naging bahagi na ako ng iba't ibang programa sa TV. Ay, sorry. Kabilang na ang primetime hit na To The One I Love, kung saan ako ang binansagang Chinito Heartthrob. Nox naman. Ako si David Licauco at ito ang aking tunay na buhay. Kobe? Gabi-gabi tayong nadadala ng kanyang charm at looks sa primetime series na To The One I Love bilang si Kobe Generoso. Salamat, Kobe, ah. Kailangan, galing mo kanina. Ang ka-love triangle ng mga karakter ng tambalang Cairo, ni na Kylie Padilla at Ruru Madrid. Ready tayo for take! Ang karakter daw ni David sa seryeng ito, malapit sa kanyang tunay na buhay. Sobrang nasayahan ako sa role ko kasi medyo hindi ko kailangan mag-adjust in terms of how I talk, how I, kasi lahat, yung talagang akong, yung alam mo yun, yung talagang ako talaga yung role. Tapos what's funny is, since favorite player ko si Kobe Bryant, so nakagulat na Kobe rin yung name ko dito sa teleserye. Nang araw na yon, inilibot kami ni David sa kanilang set. Hi guys, so dito tayo ngayon sa tent ng To The One I Love. So dito si Aisha. Ay ka naman. So si Rachel sa show. And si idol ko si si Bruce. Naglilinis ako ng tenga ko. Kaya narinig ko sabi ni Jelay. Well, kasi before pa lang ng To The One I Love, we're very close na dahil lagi kami nagkakasama sa mga parties, ganyan. So, alam na namin yung buhay ng isa't isa. Pero of course, nung nagkatrabaho kami dito sa To The One I Love, para mas lumalim pa yung pagiging magkaibigan namin, gawa ng syempre lagi kayong magkasama. David, sakto naman. Galing bang taping? Oo. How's your day? Okay naman. Oo, pagod. Nakakapagod ang show business. Hindi naman, enjoy naman. Happy Enjoy naman. naman. That's good. Alam mo, sa lalaki, parang hindi mawawala ang pagkahilig sa kotse. Talaga bang mahilig ka sa kotse? Medyo. Since yung dad ko, Yes. into car siya, How do you reward yourself? ini-invest ko. Like, sa mga businesses, ganun. Yes. Kasi syempre, yung mga cars or like yung mga temporary luho, Right. hindi naman siya forever, di ba? Oo. Mawawala rin yun. So ako, I choose to invest. Bago maging isang artista ang Chinito heartthrob na si David Licauco, siya ay na-discover habang nagbabakasyon sa Boracay. Party-party lang kami. And then biglang lumapit sa akin randomly na isang talent scout. And then he asked me if I was a model. And then at that time, sabi ko, uy, wow. For me, compliment yun. Pero alam nyo bang bago yon ay sangkaterbang rejection sin daw ang nakuha noon ni David? Kasi Anong wala tingin akong mong confidence. kulang? Ano ba? Sanay ka na ba maglakad? Ano ba yan? Hindi, siguro the body was with me na, but I guess yung confidence Yes. and the way you present yourself is very important in modeling, diba? Okay. So, I guess yun. Nakulangan ka doon. Kulang ako sa ganun and mahihain. David Licauco! Kaya naman ang tanghalin siyang first runner-up sa Mr. and Miss Chinatown 2014, laking tuwa niya lalo't ito raw ang naging dahilan ng kanyang big break sa showbiz. Kasi nung sumali ako, maraming nagka-interest sa akin sa modeling na parang, oh, kunin kita sa shoot ng ganito, this magazine, this ramp, join this ramp, or whatever. If hindi ako dumaan dun sa path na yun, I mean, if I didn't join Mr. Chinatown, hindi ko mamimit yung mga taong nag-help sa akin sa modeling to be where I am right now. Ginagawa ko rin yung trabaho ko. Taong 2016 nang maging isa ng ganap na kapuso si David. Isa sa kanyang unang project, ang pagganap sa role na Malik sa fantasy series na Mulawin vs. Ravenna noong 2017. Ito pala ang Encantadia. Parang mambulang ng mga tao. Kamusta yung rapport sa mga kapuso stars? And how was the experience doing Mulawin versus Ravenna? Honestly, medyo fun siya in a way, but at that time talaga, hindi ko pa na-appreciate yung acting. Oo. Talagang hindi ko pa na, alam mo yun, parang
Especially at that time, may costume kami Yes. and all that. Tapos parang hindi ko alam yung ginagawa ko eh. Dude, sumama ka sa akin. Taong 2018 naman, naging kabilang din si David sa seryeng Kapag Nahati ang Puso, kasama sina Bea Binene at Benjamin Alves. Tahimik siya, pero hindi naman na tahimik na medyo nakaka-off. Talagang ano lang talaga siya, very easygoing and respectful. Bagamat packaged as the next hottest hunk in town, si David Licauco, nahihiya pa rin daw i-flaunt ang kanyang katawan paminsan-minsan. Okay na ba yun sa'yo? Na you flaunt what you've worked for once in a while? Oo naman, kasi pinaghirapan ko siya. But, paminsan, parang honestly, ayoko na parang kunwari may show. Oo. David, maghuhubad ka. Parang ayoko na, ano, yun lang ba yung, pwede naman akong maging cute or Cute. mag-acting na lang ng maganda, di ba? Oo, so sometimes you get offended. Oh, so, honestly, yeah. Pero it's part of work eh. I mean, syempre, minsan selling point din nila yun. May pressure ba na dapat may abs? Dapat 6 o 8 ba yan? Hindi ko alam. Hindi naman. Basta as long as fit ka talaga and presentable sa TV, okay na yan. And ako kasi, kahit wala ako sa showbiz, feel ko ganito pa rin Okay. talaga yung katawan ko. Sa aming pagbabalik, Syempre, pinalayo ko ng pinalayo eh. My question is, sino ang biggest crush mo ngayon? Biggest crush ko? Hi guys! Fun fact about me, alam niyo ba na kaya ko makatapos ng burger challenge? Yung mga 5-minute challenges na yun, easy lang yun sa akin. Kasi mabilis talaga ako ngayon. para mas lalo pa nating makilala ang chinito heartthrob na si David Licauco, isinama rin niya tayo sa kanyang dating eskwelahan. David, anong pakiramdam that you're back dito sa iyong eskwelahan? It's always good to be back kasi alam mo yun, para mabalikan ko yung mga humble beginnings ko. Oo. Tsaka yung, alam mo yun, kasi super religious kasi ng school namin. So parang when I'm here, parang mas feel ko na nagiging close ako kay God. You have a lot of good memories. For sure, marami. Ipinanganak noong June 15, 1995, si David Alexander C. Licauco. Pangalawa siya sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang mga Filipino-Chinese na magulang, parehas na nasa larangan ng pagnenegosyo. Yung mom ko sa start, super strict siya. Like, hindi ako pinapayagan lumabas and all that. Pero yung dad ko na mas lenient. Pero siguro kaya hindi ako sobrang magastos. Feel ko dahil binigay nila lahat agad. Pwede ba yun? Well, you're a lucky kid. Oo, so Diba? sobrang swerte ko sa parents ko. Yes, Sa- yes. Sa pagpapatuloy ng aming pagbabalik eskwela, So, nung wing na to, Ito yung high school wing. high school. So, yung pupuntahan natin nung elementary ka. Ito, teacher ko nung high school. Oy! Sir, Toreda. Kamusta? Musta. Si Mr. Toreda. Toreda, ano po ang itinuro niyo kay David? Philippine history. Philippine history. At kamusta itong si David bilang estudyante ng Philippine history? Totoo? Yung totoo. Pasado o bagsak? Typical na estudyante naman. Pasado yan. Pasado yan. Pasado. Pasado yan. Mabait naman. Mabait Okay. naman. Typical na bata, may kakulitan, may kapilyuhan. maging guidance counselor, kilalang-kilala pa rin si David. Hans, madalas ba to sa guidance? Medyo. Kailangan ng guidance. Kailangan ng guidance. Oo. Kasi, lagi yan nandun sa gym, nagbabasketball. Talagang atleta siya pala Ay, ng Grace, ano? Varsity eh. Varsity ka dito. Varsity player. Binalikan na rin namin ang dating classroom ni na David. Ganito ba dati, nung dito ka pa nag-aaral? Ganito talaga ang chairs and tables? Medyo iba na. Dati hanggang dulo yan eh. So dati, doon ako sa dulo kasi lagi ako natulog. At nakakatulog ka talaga sa klase? Lagi ako natulog. Saan ka dyan? Absent ba ako nito? Natutulog. Natutulog. Ito ako. Uy! Medyo malaman-laman ka dito, no? Oo. So, syempre, iba yung hair mo. Okay. Ito. At nasan ka? Hindi mo kalain eh, di ba? Oh, wow. Naka-braces ka pala. Yeah. He may seem like the Siga type. What with his boastful walk that makes his presence known in the school corridor. Paano ka ba maglakad dati? Lagi mo yun. Siga.
Talaga? Yung astig-astig ka eh. Gusto mo So may cool rep eh. ka sa school na siga? Oo, siga na tamad na mahilig mag-basketball. Siguro ganun. Usapang basketball na rin lang. Aba, patingin naman ang galing ni David. Ito talaga ang first love mo, Ito basketball talaga, ba? oh. Aha. Super love ko talaga yung basket. Bakit ka nagkaroon ng interest sa basketball? Feel ko, kasi lapit sa bahay, itong court. So, Sa ito na bagay, lang dito ka din kasi yung- lumaki, no? Feel ko yun talaga yung main reason bakit ako sobrang love ko yung basketball. Kasi actually dati buong araw ako nandito. To test David's basketball skills, dadaanin natin ito sa isang game. Kapag na-miss niya ang shot, kailangan niyang sagutin ang aking killer questions. Syempre, pinalayo ko ng pinalayo eh. My question is, sino ang biggest crush mo ngayon? Biggest crush ko? Si Julia Barreto. Okay lang yung David. Julia Barreto, a pretty girl, definitely. O, sige, do another shot. Wow! Ang sakit niyan dito ha. Grabe yung stretch. Ano ang greatest insecurity ni David? Oo. Siguro, kunwari like talk shows and all that. Sometimes kasi like, parang medyo may pagka-introvert kasi ako. So parang hindi ko alam minsan kung paano mag-butt in. Kunwari may talk show minsan, I tend to be quiet kasi Okay. parang ayoko magmukhang Agaw atensyon. agaw attention or mga ganun. Siguro yun yung yung insecurity ko. Pero like, okay naman ako usap. Alright. Sige, isa pang, i-miss mo naman to para matanong ko. Muntik na. Ano ang hindi alam ng publiko tungkol sa'yo? Siguro takot ako sa rides. Sa mga... Roller kunwari- coaster? Kunwari nagpupunta kami ng mga Enchanted Kingdom or Disneyland, hindi ako sumasakay. Oo, takot ako. Dahil nahihilo ka o yung Kasi- heights, oh, fear siguro of nahihilo heights. ako. Ayoko lang yung feel na parang yung babay, yung dito. Yung, ano tawag doon? Sa feeling na yun. Oo, yung Yung parang, yun. biglang bagsak, Oo, yun, ayaw mo ayoko, nun. ayoko. Sa aming pagbabalik, Okay, next question. Nabasted ka na ba o na-reject ng isang babae? Alam niyo ba na natuto ako mag-drive when I was 14 years old? I remember those times na parang tinatakas ko yung car namin without my mom knowing. Tapos nag-drive-drive lang ako saan-saan. isa na nga raw si David Licauco sa mga nakalinyang young leading men ng henerasyong ito. Mula sa mga cover ng magazines, billboards, at sa telebisyon, marami ang kinikilig sa kanya. Pero ano naman kaya ang makakakuha ng atensyon niya? Ano ba ang qualities ng ideal girl? For me, the most important trait is upbringing. Upbringing ng parents, kung paano sila makitungo sa mga ibang tao, paano sila magsalita, how they present herself. Ganun. Para sa akin, yun yung pinaka-important. And syempre, maganda, simple, ayoko na ma-makeup. Oo. Parang I woke up like this lang. Yung simple lang, yung parang tsaka hindi masyadong, ayoko mga trying hard na tao, mga ganun. Yes, yes. Mga ganun. Para ibuking pa ang laman ng puso ni David, ang aking mga susunod na tanong, dadaanin natin sa isang lie detector test. Alright, aalamin pa natin ang mga detalye ng love life ni David. Ready ka na ba? Naka-on na yan? Okay, unang tanong, David. First crush mo raw si Heart Evangelista. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Oh, Tama. tama. Walang ground? Walang ground. Yay! Di ba tamang ganun lagi? Very honest. Bakit si Heart? Very prim and proper and very natural. Sobra, lang no? siya. Ang Sobrang ganda-gandang ganda babae. niya. Okay, next question. Nabasted ka na ba o na-reject ng isang babae? Oo naman. Opa, parang walang mintis ah. So, nabasted ka na rin? Maraming beses na? Hindi naman, Ilan hindi na? naman. I mean, ako kasi ginigauge ko talaga kung shit, may chance ba ako dito sa girl na to or wala. Oo. If once na feel ko na, wala, hindi siya nag-reply, okay, wag na. Okay, last question. Ito na talaga. Alright.
Bawal ba ang hindi Chinese na girlfriend sa pamilya? Hindi naman, hindi naman. Okay na. Ang tagal Ang tagal na ito. Niloloko tayo na. Ay, ano, meron? Oo, meron. Meron. Yung So, totoo, baka sa'yo hindi bawal, pero sa pamilya bawal. Baka ganun nga. Baka ganon. Oo. Pero ikaw, ano ka ba? Do you date mga pure Filipina? Pinoy? So kailangan may Chinese? Mostly sa mga nakadate mo, laging may halong Chinese? Kasi ganun lang din yung friends ko eh. Okay, Like, okay. Yung mostly- circle. Yung circle ko, mostly Chinese yun. Aminado si David na nag-e-enjoy siya sa takbo ng kanyang karera ngayon. Pero gayon pa man, may iba pa rin daw siyang mga plano para sa kanyang personal na buhay. Kung tutuusin, if I'm right, no, you don't need show business. You can just manage your family businesses. Pero bakit mo tinutuloy ang showbiz? As of now kasi, I'm still enjoying. Bata pa naman yung parents ko, so hindi pa nila kailangan talaga ng tulong ko sa business. But I guess, sayang din kasi yung opportunity. I mean, honestly, at some point, parang naisip ko na, what if mag-business na lang ako? Baka mas mag-succeed ako doon and all that. But then feel ko kasi, kung sa isang career, parang give it 10 years, let's say, acting, give it 10 years, tingnan mo kung ano yung maging career mo in 10 years, gano'n. Then next time, siguro, shift to another career, let's say, business. Ano man daw ang taas na narating at patuloy pang mararating ni David, ano man ang maging estado ng buhay, nananatili pa rin siyang grounded at nakatapak sa lupa. Anong aral ng tunay na buhay ni David Licauco? Be nice to everyone. Sobrang importante yun. Kahit sino pa yan, kahit mayaman pa yan or mahirap yung kausap mo, just be nice to everyone. And then, do your best at all times. And then, don't pressure yourself too much. Just take it day by day. And as long as you're not doing anything bad, you're okay. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.